Good morning. Yeah, it's a privilege to stand here again. Narinig na po ba ninyo yung kanya-kanya lang tayo ng interpretasyon sa Biblia? Narinig na po ba natin yon? O nasabi na rin natin, kanya-kanya lang tayo ng interpretasyon sa Biblia. You have your interpretation, I have my interpretation, to each his own. Kanya-kanya na lang tayo ng interpretation. Totoo naman po, we are entitled to our own opinion. Pero pagdating po sa Biblia, tandaan po natin yon that is not the right point of view as far as interpreting the Bible. Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Timothy chapter 2 verse 15 nang pinag-uusapan namin ni Pastor Lem itong ating magiging paksa. Nabanggit ko sa kanya na itong 2 Timothy chapter 2 verse 15 ay isa sa mga paborito kong verses sa Biblia. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, go. Be diligent to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, correctly teaching the word of truth. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos. Isang manggagawang wala dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Sa umaga pong ito, we will talk about how to be approved by God. Paano magiging karapat-dapat sa Diyos? Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat for the privilege to preach and teach your word this morning dito po sa Fairview Christian Fellowship. And I pray na ito po'y ang aming po pag-aaralan magbigay po sa amin ng lalo pa pong pagmamahal sa kahalagahan ng inyong salita sa aming buhay at paglilingkod. Salamat po, Panginoon, sa karunungan at kalakasan na sa inyo po nagmumula. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sabay-sabay po muli nating basahin yung 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sige po, 1, 2, go. Be diligent to present yourself to God as one approved, a worker who doesn't need to be ashamed, correctly teaching the word of truth. Sabi po rito, correctly teaching. Ibig sabihin, there are correct teachings and there are incorrect teachings. Sabi ho sa NIV, correctly handling the word of truth. There is a correct way in handling the Bible, and obviously, there is an incorrect way of handling the Bible. May tamang paggamit sa Biblia, may maling paggamit sa Biblia. May mga nagtuturo ng katotohanan, may mga nagtuturo ng kamalian, may mga maling pag-unawa sa Biblia at may tamang pag-unawa sa Biblia. Kaya nga hindi po ko sang-ayon kapag naririnig ko po, kanya-kanya lang tayo ng interpretasyon sa Biblia. Ang totoo, nagkakanya-kanya tayo ng interpretasyon. Yes, we are entitled to our own opinion, but that right does not necessarily make our opinion right. Yung karapatan po natin sa ating sariling pananaw ay hindi po nangangahulugan na ang ating pananaw ay tama na. Alam niyo yung salitang correctly teaching, yung Greek word dyan lang po ginamit sa New Testament. Yung word na yan, at ang ibig sabihin po literally is to cut straight. To cut straight. Kung ating pong matatandaan, si Apostol Pablo ay gumagawa ng tolda. Literally, he's a tent maker. At sabi nga po ni John MacArthur, Paul made tents. He used these words because he made tents out of goat skins. And he had to cut the hides properly so that they would fit together. Sino po rito, nung kayo po'y high school, hindi ko alam kung gano'n pa rin natawag sa ngayon,
Sino po sa inyo nung nag-high school kayo, kayo po ay nag-home economics? Taas pong kamay. Home economics, di ba? No? Ako po, for one grading period, I think third year high school, sa halip na mag-practical arts, pinag-home economics kami. Para siguro, yung mga lalaki matuto rin ng gawaing bahay. Ayun ang purpose nung panahon namin. Ngayon, ang hindi lang namin nagawa, ginawa ng usually ginagawa sa home economics, ang tawag doon, HE. Naalala niyo pa yon? HE. No? Ay gumawa ng blusa. At di ba kapag tatahi ka, di ba yung sleeves, kinakailangan yung sukat niya ay tama sa sukat ng armhole. Pag napasobra o na kinulang, ay hindi mo mailalabas yung kamay mo doon sa armhole. Kung masyado maigsi, mali yung sukat ng sleeves doon sa armhole, or kapag masyado namang malaki, ay para kang Imelda Marcos sa iyong suot kasi naka-puff sleeves ka. Kailangan tamang sukat, tamang putol. Tamang sukat, tamang putol. Ganon din sa salita ng Diyos. Paul said, you have to cut straight every portion of Scripture or the whole doesn't come together. No, problema, minsan may mga tao, last week I talked about proof texting sa Expositor's Edition, yung po mga nagtitinikling sa Biblia, puputol dito, kukuha ng verse doon, pagsasamahin na hindi naman ho talaga dapat pagdugtungin ang mga talatang iyon. Kaya tuloy akala ng mga tao, you can make the Bible say what you want it to say. Di ba minsan may mapapanood tayo sa telebisyon o meron pong magbabagi sa atin na sinasabi nila na itinanggi ni Kristo na siya ay kapantay ng Diyos. Kasi po, ang sabi, ano nga ba kapatid ang sinasabi sa John chapter 4 verse 24? Ang Diyos ay Espiritu. O, ang Diyos ay Espiritu. Ano naman ang sabi sa Luke 24? Ang sabi ni Kristo, ang Espiritu'y walang laman at buto na di tulad kung mayroon. Ang Diyos ay Espiritu, ang Espiritu'y walang laman at buto, si Kristo may laman at buto, kaya si Kristo hindi Diyos. Pero pag tinignan mo yung context nun, hindi mo dapat pinagsama yung dalawang verse na yun because John chapter 4 talks about worship. That's why when it said God is His Spirit, it's really talking about the nature of God. But sa Luke 24, ang pinag-uusapan, nabuhay ba uli si Kristo o hindi? Kaya ang pinapatunayan ni Kristo, hindi yung hindi siya Diyos. Ang pinapatunayan ni Kristo, hindi siya multo. Kaya sa NIV, ang translation, a ghost does not have flesh and blood. Kaya hindi dapat pinagdugtong. Kahit na yung dalawang verse na yun, nandun yung salitang Espiritu sa verse chapter John 4:24, sa Luke 24:39 o 36, pero hindi sila dapat pinagdugtong kasi magkaiba sila ng gamit ng salitang Spirit. And so we have to cut straight every portion of Scripture or the whole doesn't come together. You can't make sense out of the whole unless you know what to do with the parts. You must cut every portion of the Word of God straight and then fit the whole together. Wrong interpretation leads to wrong proclamation and wrong application. Wrong interpretation, maling pag-unawa sa Biblia ay mauuwi sa maling pagpapahayag ng Biblia at maling pagsasagawa nito. But right interpretation leads to right application and right proclamation. Ang tamang pag-unawa sa Biblia ay mauuwi sa tamang pagsasagawa nito at sa tamang pagpapahayag nito. And that's why we have to correctly teach, cut straight, the word of truth. And take note, ang sabi, what we are to correctly teach, to cut straight, ay yung pong word of truth. Alam niyo, natutuwa ako na mamaya atedo kayo ng foundations. Mahalaga po na alam natin ano ang ating pinaniniwalaan at bakit natin ito pinaniniwalaan. Sapagkat yung pong inihula ni Pablo nangyayari na ngayon. Sabi sa 2 Timothy chapter 4, verses 3 and 4,
For the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but according to their own desires will multiply teachers for themselves, because they have an itch to hear what they want to hear. Maghahanap po sila, ang tao, ng magtuturo, na sasabihin yung gusto nilang marinig, hindi yung kailangan nilang marinig. They will turn away from hearing the truth and will turn aside to myths. Yan yung resulta ng kanya-kanyang opinyon, kanya-kanyang interpretasyon. And that's what we are facing right now. Tingnan nyo na lang yung kontrobersiya ngayon tungkol sa isang toothpaste na nagpo-promote apparently ng LGBT lifestyle. By the way, ako concerned lang ako, mga kapatid, naintindihan ko kung na-offend ka at ako rin naman ay hindi sang-ayon doon sa advertisement, but to call for a boycott, you're actually playing in the hands of the advertiser. Kasi habang nagre-react tayo, lalo pag-uusapan. Maganda i-handle natin ng maayos, pag-usapan, pero pag-usapan ng hindi nagre-react, pag-usapan na nagre-respond, hindi tayo nagre-react, tumutugon tayo. At saka yung boycott, hindi yung tamang response. Kasi tandaan nyo, yung company na naglalabas noon, may mga Christian din doon. So, it's not the whole company per se. Okay? Madalas nating marinig, naririnig ko to sa isang kilalang TV host. No? Na sinasabi niya, my truth. Narinig niyo na po ba yun? My truth. This is my truth. Tapos may in-interview siya, what's your truth? My truth. This is my truth. Hindi ho, wala ho tayong kanya-kanyang version ng katotohanan. Truth is not subjective. Truth is objective. May sukatan. Sa philosophy, ang definition ng truth is that which corresponds to facts. That which corresponds to facts. For example, it is a fact na lalaki ako. Even if I claim, babae ako, feeling ko babae ako, hindi ho according to the facts yun. That is not the truth. The truth is, I'm a male person. Truth is that which corresponds with the facts. Truth is that which reflects reality. Truth is not subjective. There's only one truth, objective truth. One truth, at anuman pong salungat sa katotohanan ay kamalian. At ito po'y totoo kahit na tinatanggap mo o hindi. Kahit na hindi mo sabihin, my truth. Ang katotohanan, katotohanan. And the Bible is the word of truth. Sabi nga po sa 2 Timothy 3:16, all Scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for training in righteousness, so that the man of God may be complete, equipped for every good work. The Bible is profitable or useful, kapakipakinabang sa pagtuturo. The Bible teaches us what is right. And then it is also profitable for rebuking. The Bible exposes what is wrong. It teaches what is right, and ergo, on the flip side, it exposes what is wrong. It is profitable for correcting. Not only that the Bible teaches us what is right, exposes what is wrong, the Bible guides us on how to be right. Tinuturo ng Bible ano ang tama, pinapakita ko anong mali, at ginagabayan tayo paano magiging tama. It is also profitable for training in righteousness. Not only that it teaches what is right, it exposes what is wrong, it guides us how to be right, it trains us, equips us how to remain right. Pinapakita ko anong tama, kung anong mali, paano magiging tama, at paano mananatiling tama. At ibinigay ng Diyos ang kanyang salita so that, purpose ng salita, so that the man of God may be complete, equipped for every good work.
Lahat ng kailangan nating paniwalaan, lahat ng kailangan nating gawin, nasa Bible. Hindi lahat ng gusto nating malaman, pero lahat ng kailangan nating malaman ay nasa Bible. Lahat ng kailangan natin, what to believe, how to behave, ay nasa salita ng Diyos. Kaya the Bible is our final authority. Ito yung Supreme Court for faith and life. Ito ang may kapangyarihan sa ating pananampalataya at sa ating pamumuhay. Sabi ni John Wesley, meron titawag na quadrilateral. Ano po yung quadrilateral? Scripture, reason, tradition, or history. No? Scripture, reason, tradition, history, experience. Kasulatan, karanasan, kasaysayan, katwiran. Yan po'y mahalaga yung apat na yon sa ating theology. Subalit, nililinaw sa quadrilateral na yung kasulatan ang nangingibabaw sa karanasan, sa kasaysayan, at sa katwiran. For example, pinost ko sa Facebook na isang araw, interpret your experience according to Scriptures. Do not interpret Scriptures according to your experience. Katatapos ko lang magturo ng how to correctly understand the Bible sa CBS Asia, sa Conservative Baptist Seminary Asia, ang ating pong training institution sa CBAP. At yung isang binigay ko example doon. Sino po sa inyo, sumimpli na lang ng taas ng kamay, wag ng pakataas. Sino po sa inyo ang may credit card? Okay? Tumingin ba? Hindi. Sa inyo lang, wag ka lang tumingin sa iba. No? Credit card. Tama po bang magkaroon ng credit card? Di ba tumatango? No? Iba, umiilig. Anong batayan? Anong batayan? Ang sabi ng Bible, don't owe any man anything. Okay, so parang dating, huwag kang mangungutang. Pero alam natin, mga businessman, kailangan naman talagang mangutang pandagdag sa kapital. No? Tama? Natatawala ako, may advertisement ng isang bangko na pwede kang mangutang para makapamasyal ka kung saan mo gusto mamasyal. Ngayon, let's say may isang tao nagkaroon ng credit card pero dahil sa kanyang hindi tamang paggamit, siya'y nabaon sa utang at nabasa niya sa Bible, the debtor is a slave to the lender. No? So ang ginawa niya, kinat niya yung credit card, nakalaya siya sa utang, pinayaran niya, nakalaya siya. Ngayon, pag sinabi niyang kasalanan magkaroon ng credit card dahil sa kanya naging karanasan sa credit card, he has interpreted the Bible according to his experience. Ang sinasabi ng Bible, hindi masamang mangutang. Ang sinasabi ng Bible, masamang mamuhay sa utang. Ang problema kasi, we tend na, dahil may naranasan tayo, yun na yung ginagawa nating panuntunan ng katotohanan. Hindi po. Maaaring may naranasan ka, pero hindi ibig sabihin, totoo yung naranasan mo. Ang sukatan pa rin ay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya the Bible is our final authority in faith and life. Ano mang ating paniniwalaan, ano mang ating ipamumuhay, gagawin, ay dapat na ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. That's why we have to be diligent to present ourselves to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed, correctly teaching the word of truth. Yes, we must be diligent in correctly teaching, handling the word of truth. Pagsikapan. Ang pag-aaral ng Biblia, ang pagsasagawa nito, ang pagtuturo nito ay hindi para sa tamad. Ito'y para sa may pagsisikap, may pagtitiyaga, may kasipagan. Alam niyo, ang ganda ng salitang be diligent. Tiningnan ko sa Greek eh. Iba-iba konotasyon niya eh. Gamit niya noong unang panahon. No? For example, yung nanay na inihahanda ang kanyang anak, papunta sa eskwela, at pinapaalala niya sa kanyang anak, anak, magsikapan mo mag-aral mabuti, anak.
yung Greek word na yan, ng be diligent, yun ang sinasabi ng Greek mother sa kanyang anak. Siguro itong dahilan, kaya sa King James Version, ang translation ng be diligent, study. Study to show thyself as one approved. Yan ang sabi sa King James Version. Kaya nga sinasabi ko po, studying the Bible is not for the lazy, but for the diligent. Yung Greek word sa be diligent ay salita rin na ginagamit ng isang ama na malapit ng mamatay at kanya nang itinatagubilin sa kanyang anak ang mga bagay na kanyang pinaghirapan, ang mga ari-arian na kanyang ipinundar. And he is commanding his son to make the most of it and not to waste it. Yun din ang ibig sabihin ng pagsikapan. Kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, hold on to the pattern of sound teaching that you have heard from me. By the way, yung sound teaching. Pag inaral mo ibig sabihin ng sound, it also means wholesome at saka healthy. Ang tamang katuruan ay kalusugan ng ating kaluluwa. Ang maling katuruan ay kasamaan para sa ating kaluluwa. Hold on to the pattern of sound teaching that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus. Guard. Hold on. Guard the good deposit through the Holy Spirit who lives in us. Pakaingatan daw natin. So, pagsikapan, pakaingatan. Yun ibig sabihin ng be diligent. Paul wanted Timothy to continue in the faith, to pass on the faith, the body of truth that he learned from the apostle. Kaya nga sabi niya, what you have heard from me in the presence of many witnesses, commit to faithful men who will be able to teach others also. Kasi sabi niya, be faithful and look for faithful people who will continue to commit the truth that I entrusted to you. Pagsikapan, pag-ingatan, sabi nga, ilinangin, sabi sa malalim na Tagalog. Noong unang panahon din, kapag merong karera, mga atleta, yung Greek word ng be diligent, yun din ang sinisigaw ng mga tao. It is also the word of encouragement that the spectators shout to the athlete so that they will run the race and finish it. At kung inyong maalala, sa 2 Timothy, Paul was about to be executed. Malapit na po siyang pugutan ng ulo. At ang sabi niya kay Timothy, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is close. Take note. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Paul was commanding Timothy to fight the good fight, that he should not give in, that he should not surrender. He was commanding him to finish the race, that he should not quit, that he should persevere. He was commanding him to keep the faith, that he should treasure it. Timothy must concentrate. He must pour out everything he got. He must spare no effort in correctly understanding and teaching the word. Bakit natin kailangan gawin ito? Again, basahin po natin. Be diligent to present yourself to God as one. Ano kabaligtaran na approve? Disapprove. A worker who does not need to be ashamed, correctly teaching the word of truth. Ang dahilan kung bakit tayo dapat magsikap ay upang tayo po'y maiharap sa Diyos ng karapat-dapat. We are to be diligent to present ourselves to God as one approved. The word present means to offer as a sacrifice. Isang hain na katanggap-tanggap sa Panginoon. At paano natin magagawa yon? As I've been explaining, the means by which we will be approved by God
is by correctly teaching the word of truth. We become approved by God when we handle the word, understand it, share it, live it correctly. We become approved by God when we correctly understand, correctly apply, correctly share the Word of God. God commends those who concentrate on His Word. God commends those who focus on His Word. God commends those who commit to focus on His Word. Kailangan ito tutukan natin. Hindi kung ano-anong bagay ang ating dapat na pagbuhusan ng panahon ng ating pag-aaral para sa ating pagsunod sa Panginoon. Hindi opinyon ng tao, kundi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Pagsikapan nating maging karapat-dapat sa Diyos. Alam nyo, yung salitang approved, karapat-dapat, ang isang kahulugan niya, ang ibang pwedeng kahulugan niya, accepted, katanggap-tanggap, pleasing, kalugod-lugod. Gusto po ba nating maging kalugod-lugod sa Diyos? Gusto po ba nating maging karapat-dapat sa Panginoon? I'm not talking about maging karapat-dapat para maligtas, kasi wala ho tayong anumang magagawa upang maging karapat-dapat tayo sa kaligtasan. Ang sinasabi po rito, yung pagharap ka sa Diyos, hindi ka mapapahiya, hindi mo sinayang ang buhay mo, sinulit mo ang buhay mo dahil pinagsikapan mo yung dapat na pagsikapan mo. Ano yung dapat natin pagsikapan? Maging kalugod-lugod sa Diyos, katanggap-tanggap sa Diyos. Ang ating pamumuhay, ang ating paglilingkod. Again, yung salitang approve. Babanggitin ko yung Greek. Usually, hindi ko naman binabanggit. Di ba, Pastor Tim, tinuro tayo sa IGSL. Wag yung mga babalit ka ng Greek. No? Baka mali ka pa ng pronunciation, di ba, no? Pero minsan, kailangan mong banggitin dahil may gusto ko i-connect. Ang salitang Griego ng approved ay dokimos. Sabi po natin, dokimos. Okay? And ito sa rich history. Ganda ng background nitong salitang ito. Noong unang panahon, ay wala po silang perang papel. Ang pera po nila ay precious metals, mga coins. Okay? Pero wala po silang katulad ng central bank na nagmi-mint ng coins. Ang galing nung pagmi-mint ng coins, di ba? Kanina, nag-stack ako dyan sa 7-Eleven, nakita ko yung gusto mag-charge ng phone. Tapos may nakalagay, pang bagong 5 piso at pang lumang 5 piso. Sa mga naubusan ng baterya dyan, yun ang isang pwede mong gawin doon. Lalaglig ka ng coin, sasaksak mo yung phone mo, for some minutes, i-charge yung phone mo. Pero pansinin nyo na meron para sa lumang 5 piso, yung kulay, ano ba yun? Diba? Tapos yung mas maliit na 5 pisong bago. Tama yung timbang sa mint. Problema yun nung unang panahon. Walang ganun. Ang ginagawa po nila, yung ginto, yung pilak, ay yung tanso, copper coin din naman nun, tinutunaw po nila, tapos binubuhos sa molde at pinalalamig. Ang problema, hindi yung exact science yun. Kahit naman yung timbangan nila, hindi naman exact eh. Hindi naman digital yan eh. Di ba, yung dalawang timbangan, lalagay nila dito yung coin, lalagay dito yung timbang, tapos tatansya nila, pantay ba? Di ba, no? Paano kung nakaganon ka? Kala mo, pantay, hindi pala. So, ang problema, pag lumamig na yung metal, doon sa molde, hindi talaga sakto yung laki niya. At minsan, mas mabigat siya sa dapat. So, ang ginagawa nila, iis-isin nila yung gilid. Kaya may mga mautak, mga money changers, mautak. Medyo sumusobra ng is-is. Total, tansya lang naman yung timbangan eh. Hindi naman digital eh. Hindi naman mahalata kung medyo may konting galaw na gano'n eh. Di ba? Pero kung tutusin, ang gano'ng mga pera, in a sense, ay tinuturing na counterfeit. Hindi ko alam kung nagbago na ngayon, pero one time, nasubukan ko magdeposito nung ako'y working student pa
At nautusan ako ng pinagtatrabaho ko, i-deposito yung pera. Nagtatrabaho po ako noon sa bookstore. At nung nagbibilang na yung teller, may binalik sa akin piso. Kasi may butas na. Ko, ba't binutasan? Gagawin yatang kwintas eh. Hindi ko maintindihan. Sino magkukwintas nun? Tamaan ka pa ng kidlat. Di ba, no? Piso pa rin yun eh. Pero dahil may butas na, hindi tinanggap ng bangko. Kung gusto nyo, subukan nyo. Kuha kayo ng 20 pesos, tapos butasan nyo. O kaya kikilin nyo yung gilid, gawin nyo, imbis na bilog, hexagon. Tapos punta kayo sa bangko. May nagtatrabaho ba sa bangko dito? Tanungin nyo, tatanggapin ba? Hindi. Noong unang panahon, yung ganong pandaraya na sumusobra ng is-is sa coin, yung perang yon considered counterfeit yon. Kumbaga, kulang sa timbang. Kulang sa timbang. Subalit noong unang panahon, may mga tao na mga money changers na mga may integridad. They will not accept, they will not distribute counterfeit money. Tamang timbang lang ang kanilang mga coins na dinidistribute. They were men of integrity, men of honor, who put only genuine, full-weighted money into circulation. At ang tawag nung unang panahon sa ganong mga tao ay dokimos. Approved, karapat-dapat, katanggap-tanggap, kalugod-lugod. Kaya dapat sa salita ng Diyos, tamang sukat, tamang putol, tamang timbang. We are to interpret the word not according to what we want it to say. Kami ugali tayong ganun eh. Kapag meron tayong nakitang narinig o nabasa na katuruan, assuming na nakuha mo yung point niya, at sumalungat sa pamumuhay mo, ang gagawin mo, maghahanap ka ngayon ng loophole para mapaikutan yung sinabi na salita ng Diyos. But we are not to interpret the word according to what we want it to say. We are to let the Bible say what we needed to hear. We are to let the Bible speak for itself. We are not free to change the message. We are not free to add or subtract from the message. We are not free to dilute the message. We are not to tone down the message. We are to be faithful in interpreting, in applying, in teaching the word, no more, no less. O yung sinasabi sa korte, the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Kaya rin maguta yung mangingiming ipangaral ng katotohanan. Basta, sabi nga ni Pastor Ayan, speak the truth in love. Sabi nga, preach the word of God. Be prepared. Whether the time is favorable or not. Patiently correct, rebuke, and encourage your people with good teaching. Tatsagayin natin ituro kung ano talaga sinasabi ng Biblia, sasabihin natin ang katotohanan ng may pagmamahal. Sabi pa nga the Lord's servant must not quarrel, but must be gentle to anyone. But take note, being gentle does not mean being a pushover. Being gentle does not mean we hold back the truth, but we are to be able to teach and patient, instructing his opponents or those who oppose the truth with gentleness. And hopefully, God will give them the opportunity to repent, magbago ng isip, dahil sa magiging bukas na sila sa kaalaman ng katotohanan. That they may come to their senses and escape the trap of the devil who has taken them captive to do his will. At mga kapatid, kapag ginawa natin ito, God will commend us. God will commend us. Tayo'y magiging karapat-dapat, katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa Panginoon, ang ating pamumuhay, ang ating paglilingkod. Notice, in-amplify ni Paul. Sinabi niya ako ng target natin, the reason why
We should be diligent to be approved. Sinabi niya yung pamamaraan. Okay? Sinabi niya yung patutunguhan, sinabi niya yung pamamaraan, we are to correctly teaching the word. Tapos pinalawak ni Paul yung ibig sabihin ng approve. A worker who doesn't need to be ashamed. Anong ibig sabihin na tayo ay mapahiya sa harapan ng Diyos? Sabi nga ni Warren Wiersbe, certainly it means that such a workman's work is below standard and cannot be accepted. Sa halip na maging katanggap-tanggap ang ating paglilingkod, ito'y hindi kalugod-lugod sa Diyos. At dahil doon, sa halip na ikay gantimpalaan, wala kang gantimpala na matatanggap sa Panginoon. Ang kaligtasan ay libre. Tandaan niyo yun? Walang bayad. Subalit, meron pang tinatawag sa Bible na gantimpala. Pag nanampalataya ka sa Panginoon, ikaw ay makakapiling niya. Pero kapag ikaw naman patapos na tumanggap, ay sumunod sa Panginoon, bukod sa kaligtasan na natanggap mo nung nanampalataya ka, ang iyong pamumuhay ay may karampatang gantimpala o pabuya mula sa Panginoon. Pero kapag hindi mo ginawa ang nais ng Diyos na gawin mo, kapag tayo nagkulang sa kalooban, pagtupad sa kalooban ng Panginoon, mawawalan tayo ng gantimpala. Hindi mawawalan ng kaligtasan, mawawalan ng gantimpala. In fact, sabi nga rito in Paul's days, a builder was fined if he failed to follow the specifications. Baka mamaya yung paglilingkod natin sa Panginoon, ang daming back job. Baka yung ating paglilingkod sa Panginoon, masabi lang na masabing may nagawa. Pero hindi natin pinagsikapan man lang kung ito ba talaga pinagagawa ng Diyos. Hindi man lang natin pinagsikapan. Paano ba magagawang may kahusayan nito para malugod ang Diyos? When the Lord judges our works, it will be revealed whether we, as workmen, as workers, have handled the Word of God honestly and carefully. But if we correctly understand, if we correctly apply, obey, if we correctly proclaim, teach the Word, we will not be ashamed. We will not be embarrassed before God. We will be commended because we are faithful to the Word. Again, sabi nga, God commends those who concentrate on His Word. What is clear, sabi nga ng isang commentary, is that the shame of God's disapproval awaits those who mishandle His Word. I pray that we will handle His Word correctly. We will not mishandle it. We must concentrate, we must focus our time and effort that God give us wisdom. Sabi nga, sa lahat naman ay bibigay ng Panginoon, binigay sa atin aklat. Sana binigyan na lang tayo ng bato. Luluhod ka, hawakan mo, halikan mo. Hindi na kailangan na isip. Pero ba't binigay sa atin libro? Kasi kailangan talaga pag-aralan, pagsikapan, malinaw talaga. Hindi, ba't mo inahawakan yung bato? Ba't mo inahalikan yung bato? Ewan ko, basta yun ang nakaugalian. Di ba? Maganda yung pagsunod sa Panginoon. Talagang dapat naintindihan mo. Bakit mo ginagawa? Ano ang gagawin mo? Malinaw na sinabi ng Panginoon. At pag ganun ang ginawa natin, hindi po tayo mapapahiya, kundi tayo po'y masusumpungang kalugod-lugod, katanggap-tanggap sa Panginoon. Pagsikapan po nating maging karapat-dapat sa Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng salita ng katotohanan.